Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel, Pinas News Review. At eto nga mga karibin natin, finish na. Grabe to. Wala nang kawala si Lisa at Jinggoy. Harapang kinaladkad, Senator Chis Escudero umamin. Nako, yan po ang ating alamin, no? Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Bago natin talakayin itong Jinggoy Lamcumar Makati Med issue na ito at supposedly dapat palayain na nila si Agent Morales dahil hindi naman talaga nagsisinungaling kundi itong si Jinggoy o Junggoy ang sinungaling. Okay? At obvious na may taong nasa likod nila na powerful based nga dito sa statement or press conference ni Zubiri. Jinggoy, makinig ka. Kasi binlock mo ko eh. Okay lang yan. Kalayaan mo i-block. Huwag mong pipilitin ang mga taong nakakakilala sa iyo dyan sa San Juan na yung mga pinag-i-email nila sa akin, wala lang akong time ngayon. Kasi nasa bakasyon grande ako. Okay? Pero, kapag nagkaroon ako ng time, in-scan ko ang mga eksena. In-scan ko lang kanina. Okay? Huwag mo akong pipilitin na talagang at not ako yung taong bayan na durugin ka at ilabas lalo. Alam namin na convicted ka. Supposedly, ikaw, tandaan mo to, ikaw din, Senator Bato, kayong dalawa, kasi nag-second demotion ka para i-contempt si Morales. Sabi ko nga, wala nang aasahan ang taong bayan sa inyong mga hudas kayo. Bakit kamo? Mga kababayan, etong si Jinggoy, nung siya ay kinulong nung panahon ng Aquino administration, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw, na biktima ka ng injustice. Pero ikaw mismo na dapat magproteksyon sa sinasabi mong biktima ng injustice, ikaw mismo ang promotor sa pagbibiktima ng mga katulad ni Agent Morales. So yan nakakatawa lang no, mga kababayan pag lumabas yung salitang injustice dito kay Senator Jinggoy Estrada, may maniniwala pa kaya sa kanya? Ha? Pag sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na dapat walang katiwalian, ito, opinion lang ito mga karibin natin at hindi naman yan sinabi. Ang sinasabi ko lang kung baka one day, no? Isang araw mga karibin natin, marinig po natin sa bibig mismo. No? Kasi lahat naman ng mga politiko, ayan po ang sinasabi, no? Anti-corruption, lahat ng mga kalokohan sa gobyerno, ayaw na ayaw po nila yan. Pero paano ito, mga kabayan? Paano po ito? Kasi most, hindi man most, pero may mga senador po na talagang convicted for some reason, no? Na-convict po sila. Convicted na po sila, no? Doon pa talaga sila na-convict sa mga, kung hindi man number one, most, no? Kung hindi man most, maybe one of the most. Diba? Kasalanan ng isang politiko. Ang bribery. Kung hindi man yan yung pinaka most, diba? Most. Maybe this one is one of the most. Kasalanan. Sin ng isang politiko. Kasi, di ba? Ikaw po dapat ang modelo ng pamunuan. Pero bakit ikaw mismo convicted ka ng bribery? Di ba? Yan ay hindi po natin opinion na. Hindi na po opinion yung word na convicted sa bribery mga karibin natin. Kasi po, hinatulan po totoo naman. Di ba? At inaamin niya naman, diba? Inaamin niya naman na convicted nga siya. So, it's not opinion. It's already facts, mga karibin natin.
Okay? So ngayon, mga kababayan, recess ngayon. I believe sabi ni Senator Bato na papalayain daw ba nila? Hindi pa po nakakalaya si Agent Morales. Nakausap ko ang kanyang pamilya. Right? Pero bago ko i-discuss yung pinag-usapan namin, ang pagpapakulong, pagkuksa. So yun mga kabayan, si Agent Morales, mga karib natin, nakakulong pa. Ito lang yun na ano ko, naisip ko bigla mga karib natin, baka mas mauna pang makalaya si Picoy kesa po kay ex-PDEA Agent Morales. Nako naman. Kumusta na ba si Picoy? Nandyan pa ba? Anong balita kay Picoy? Nandyan pa ba sa Senado? Nakakulong pa ba? Baka mamaya nakita, di ba? Yan ay opinion lang natin yan, mga karibin natin. Base po sa ipinapakitang pagsuporta, no, ng mga ilang senador dito kay Picoy, di ba? Although na-contempt si Picoy, pero makikita mo pa rin yung support, no? Base po sa kanilang pagtatanong, pag-iimbestiga, ilang question lang, ilang tanong lang po, no, yung binibitawan nilang mga. Hindi nga nila, kung credibility nga lang naman ang pag-uusapan, bakit hindi examine ni Senator Jinggoy itong si Picoy, di ba? Kung yun naman ang trabaho niya. Di ba? Kung trabaho niya naman talaga ang ipakita sa taong bayan kung gaano ka credibility yung kanilang mga iniimbitahan dyan. Kahit na in contempt ni Estrada, at nag-second demotion naman ito si Senator Bato na hindi man lang ipinagtanggol ang tama at nagpalamon nga, sabi ko kay Jinggoy, nagpalunok. Tama ba? Nilamon siya ng bongga-bongga. Ito ay gawa lahat ng Malacanang. Kasi right after, nag-celebrate si Liza Tanas at ang mga asawa ng mga senador na katuwang ni Liza para i-cite in contempt at gawing Senate President si Escudero. Sa kaalaman ng mga lahat, kahit anong gawin pala, kahit gaano pa ang isasagot ni Agent Morales noong May 20, ang goal ni Jinggoy dahil sa basbas ng Malacanang ay i-contempt si Morales no matter what. Kahit anong gawin ni Morales, yan ang plano nila na i-contempt at palalabasin na si Morales ang sinungaling. Pero dito sa ating exhibit, mamaya-maya mga palangga, sa ipapalabas ko. Totoo po yan mga karibin natin, talagang planado na. Even though in the very first day, no, ni Senator Jinggoy dyan sa pag-attend niya, no, sa hearing po ng PDEA Leaks, no, talagang gustong-gusto niya na pong i-contempt itong si Morales, no? Kasi isipin mo mga karibin natin, sa sagot lang na no, doon sa PDS, no, na hindi nga inaamin ni Morales, di ba? Na siya ang sumagot noon, di ba? Kasi inahanap niya pa yung original para makita niya talaga, di ba? Pero kinontempt po ni Senator Jinggoy Estrada. So wala rin naman nagawa sa Senator Bato. Kasi parang nagbigayan lang sila. Yun po nakikita ko at opinion ko po yan mga karibin natin. Paano ko nasabing nagbigayan? Nag-give and take po sila ni Senator Jinggoy Estrada. Kasi nung kinontempt po ni Senator Bato, itong si Picoy, no? Walang nagsalita. Parang sige, ako muna ngayon, Ikaw muna, din ako mamaya. So, after that, mga kababayan, binira din agad ni Senator Jinggoy Estrada itong si Morales at kinontempt nga. Wala rin may nagsalita. So, nagbigayan nga ito, mga karibin natin. Yan ay palagay ko lang, ewan ko sa inyo. Pero yan po nakikita ko, nagbigayan po si Senator Jinggoy at itong si Bato. Mag-give and take po sila ng pag-contempt. Nako naman. Dapat ipatawag din ang Makati Med o Makati Medical Center.
dahil sa pag ano nila, kisabwa, I don't know kung alam ng, bigyan natin ng benefit of the doubt itong si Makati Med. Okay? Dahil sa pagsabwatan kay James Kumar, na kasabwat din ni Liza Marcos, doon nga sa napanood nating video sa CCTV na gustong aregluhin si Agent Morales through Picoy and doon sa pag-uusap kay Romy Enriquez. Ngayon, mga kababayan, kailangan ninyong buksan ang inyong isipan sa lahat papakita ko na susunod sa inyo. Okay? Pinost na natin to sa Buljakan. Actually, ang mensahe, mensahe ng anak, pamilya ni Agent Morales. Nakausap ko kasi yung anak niya. Ang sabi ko kanina, may nag-message kasi sa akin yung mediator namin, yung intermediary. Ngayon, ang sabi magpapa-interview daw yung kanyang anak. So ang sabi ko, I don't think na mag-i-expose ka. Sabi ko dun sa anak niya. Sabi ko, I don't think na i-expose ka pa. Tama na yung father mo na lang. Tama na lang na si Agent Morales ang ma-expose dito kasi ito yung laban niya. Although pamilya kayo, tama nang si Agent Morales ang inaapi dito, ang sinusuppress, ang pinagkakaisahan ng buwaka ng inang Lisa, Bangag na Marcos Jr., Jinggoy Estrada. Pero yan, no, mga kababayan, naiintindihan rin po natin yung anak ni Agent Morales dito, no? Kasi ikaw ba naman, tatay mo, di ba? Papa mo, talagang dinudurog sa Senado yung pagkatao instead na tulungan, di ba? Instead po na tulungan si Agent Morales doon sa PDEA leaks document na yan, parang siya patuloy yung ginawang makasalanan dito. Ha? Sino ba talaga? Sino po ba talaga ang may sala dito sa PDEA leaks na ito? No? Kasi nga po, mga karibin natin, may mga lumalabas din na mga sa ibang vloggers, no? Ewan ko kung mamarlik ako ba ito narinig na or dyan mismo sa Senado, di ba? Na sinasabing nag-aaway-away itong organisasyon dito sa PDEA, no? Kaya lumalabas ang mga ganitong confidential information, documents, mga karibin natin, dahil nga sa pag-aaway-away ng mga nakaupo dyan sa PDEA. Kasi mga kababayan, kung nagkakaisa po ang PDEA, wala pong lalabas na anumang masiselang impormasyon dyan. Diba? Kung nagkakaisa lang sila. Kaya nga po pinatawag ito sa sa Senado para malutas nila, no? Yung ugat. Kung sino ba talaga itong nagpalabas ng mga ganitong dokumento. Kasi malay natin, mga kababayan, hindi lang po ito. Yung dokumento na inilalabas nila, no? May mas sensitive na confidential information pa silang pwedeng ilabas, di ba? At ang mga tiwali diyan sa senador, mga yawa kamo. Ito po yung official statement ng pamilya ni ex-PDEA. Basahin ko lang, maiksi lang naman to. Okay. Sabi dito, kaming pamilya ni ex-PDEA Agent Jonathan Morales ay taos-puso pong nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala at pagsuporta sa aming ama. Masakit man po sa amin ang mga nangyayari ngayon, naniniwala po kami na malalampasan namin itong pagsubok na dumating sa aming buhay. Dumating kami sa puntong ito dahil sa napagkasunduan naming mag-anak na manindigan siya at sa tama at katotohanan patungkol sa ginawa niyang pag-iimbestiga noong 2012 na may kaugnayan sa isang Bongbong Marcos at Maricel Soriano. Sa kabila ng mga panunuhol at pananakot na ginawa sa kanya, patuloy na nanindigan ang aming ama at hindi nagpatinag at nagpalupig sa sinuman, kahit na ito ang naging dahilan ng pagkakulong niya sa Senado. Muli nagpapasalamat kami sa lahat ng taong sumusuporta at naniwala sa panindigan at pinaglalaban niya. May God bless us all, the family of ex-PDEA Agent Jonathan Morales. Okay. Nakausap ko yung anak ni Agent Morales, parang kasigdad ng anak ko. Okay? Sabi ko, kumusta si Agent Morales? Okay naman daw, hinaritaran niya ng mga reading materials. So yan, mga kababayan, no? Tama po.
talagang mabigat po ito sa pamilya ni Expedia Agent Morales. At gaya nga po ng iniisip ko noon pa na malamang kinausap muna ni Morales, no, yung kanyang pamilya bago po siya lumantad, ba? Kasi talagang maapektado po dito yung pamilya na kahit hindi man sila magpakita, still, may mga ano yan eh, di ba? Alam na mga kababayan, delikado rin yung pamilya ni Expedia Agent Morales. Dapat nga bigyan niya ng security ngayon. Ba? Kasi kung delikado ang buhay ni Morales, mas delikado yung buhay ng pamilya niya. Di ba? Napapanood naman po natin yan sa mga pelikula. Di ba? Yung talagang matindi talaga yung paninindigan ng isang tao, bumabawi po sila sa pamilya. Kasi alam naman po natin kahit gaano ka kabato, no, yung puso mo, pag pamilya mo na po ang ginalaw ng mga kalaban, mga kababayan, wala ka pa rin pong magagawa kung di ang sumuko. Pamilya mo yan eh. Not unless, mga karidi natin, kung talagang pinagkasunduan nyo na, bahalan na si Batman. Pero, walang Pilipinong bato ang puso pagdating po sa pamilya, mga kababayan. Kasi, di ba, tayo nga ang tinaguriang pinakamatindi yung family ties, di ba? Yung ano bang tag, basta hindi mo maibukod yung pamilya mo, di ba? Kung maaari lang, sama-sama pa rin hanggang sa huli. Ganun talaga eh, di ba? Kaya naiintindihan po natin dito yung anak, no, ni Expedia Agent Morales kung bakit niya po gustong lumantad. Pero tulad po sabi ni Mama Maharlika, stay put ka lang dyan. Tatay mo muna yung natin kasi delikado po talaga. Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, komento or kritisismo patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga kababayan, maraming salamat po.